Warning! Bitag Live Morning caters to mature audiences. Topics discussed are particularly on hot, timely, current issues purposely intended for Filipino viewers and listeners worldwide. Discussions may contain language that may not be appropriate for some sensitive audiences. If you do not approve of the content listed above, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer maturity is advised. Ito ho ngayon sasabihin ko sa inyo, no? November and December, ng first week ng December, I talked about this, and even ng November. Last week of November, I talked about this Lloyd Lewis na to. I've read about this Lloyd Lewis, and I'd followed this Lloyd Lewis even way back ng June, as far as July, August, September. I've been monitoring Lloyd Lewis sa kanya mga ginagawa. And kaya ito hong panawagin ni Lloyd Lewis noon na mag-resign si Duterte. And this was the first, if I'm not mistaken, if my memory serves me right, sinabi ko na huto sa programa ko na to na panawagan ni Lloyd Lewis na talagang mag-resign si Duterte. Kasi hindi daw na i-deliver yung promise ng drug war na 6 months na wala pa rin nangyari, walang solusyon. Akala ho ni Lloyd Lewis noon na talagang ito hong drug war na to, ganun lang kadali. Mismong si President Duterte nagsabi, wow, malalim to. Yung mga bagay na hindi ginawa ng mga dilaw noon, kapabayaan, kapalpakan nila, mukha ng kapalpakan, at itong droga na to, this is a compilation of negligence, a compilation of negligence from the previous administrations and far back. Kaya lumawa ko yung droga. So ngayon, nung kay Duterte, during the campaign, promise niya, sabi niya, I will solve the drug problem. And eventually, iba ho yung pag you're trying to campaign with sincerity and truthfulness, nandun ho yung sinasabing, yeah, I mean it. I mean what I say what I mean. Kaya lang, during that, as time goes by for the last 6 months, marami hong na-accomplish yung sinasabing administrasyon. Kaya lang, malalim pala. Hindi lang ganon. Ang lalim na ho yan eh. Kumbaga, kakalkalin mo pa, marami ka pang dapat gawin. Kaya patuloy pa ho siya. Kay Lloyd Lewis, mga boss, sabi niya, that's hogwash. That's bullshit. That's bullshit. Kay Lloyd Lewis, oh. Kasi alam niyo, atat na si Lloyd Lewis na buisit si Lloyd Lewis, hindi nanalo si Mar Rojas eh. Kaya si Lloyd Lewis is supporting all these yellows dito ho na ang sinasabi ng mga dilaw, ano bang mga ginagawa nyo sa amin eh? Kung may Volkswagen dyan, hindi kami magkakasya na, wala na, naglipa na yung mga, wala nang dilaw, nalusaw na kami. Bullshit! Bullshit! That's what you're saying. I don't believe that. You are only out there, yung mga dilawan na yan. Ang mga dilaw naman, wala namang loyalty, yung mga potok sa buho. Bigyan mo lang ng pork barrel, yung mga iho de cabron na yan, iho de puto. Yung mga iho de puto na mga liberal na yan. Ngayon, nakikita mo, mga ka-Duterte, yung mga potok sa buho na yan. At the only way is, nandyan sila dahil sa pork barrel, tsaka kung ano-ano pa. Mga boss, ito yung sasabihin ko sa inyo, ano? You know, the liberal are out there. It may appear for a time being na parang underdog. Wala na kami. Hindi na kami pwede maglunsad ng anumang bagay na makakasira sa administrasyon ng Digong kasi lusaw na kami, mga putok sa buho kami. Ngayon, sinong ginagago nyo? I mean, Lenny Robredo, you keep talking about this. And you're always out there in the picture. And so, si Lloyd Lewis, ito yung panawagin ni Lloyd Lewis, December 11, unfiltered, sa aking Ben Tulfo, unfiltered, sa Bitag Live ko rin dito, ng December 11, in-expose ko na ho yan yung panawagan ni Lloyd Lewis. Panawagan, he wants Duterte to resign. Hindi siya nananawagan. He's saying, Duterte, resign! Because you haven't delivered what you said. 6 months is 6 months. Your time's up. Get out. Yun ang gusto mangyari ni Lloyd Lewis. Kasi atat na sila. Lalo na nung nangyari ng paglibing kay Marcos. Ginamit nila yung issue ng paglibing kay Marcos sa libingan ng bayani. Ginamit nila yung issue na yun. Nung nangyari na si Lenny na kaliwat kanan, parang lagaring hapon, uupo sa cabinet meeting pagkatapos nag-a-attend sa pagmamarcha-marcha dun sa libingan issue. So, ang ginawa niyan, sabi ni Digong, ano ka ba?
Kala ko ba naman, di ka pareho ng ibang mga ano na, you can disagree agreeably, you can disagree to whatever that you want to do, pero hindi ka pwedeng parang, para kang lagaring hapon. So, hindi na siya sinama sa gabinete. Nagalit sila roon. So, ngayon, ito mga leaks na to are basically, kung totoo man to, my analysis, my evaluation dito, mga boss, these are communication that are really na may pinanggalingan kay Lloyd Lewis noon sa panawagan. So ngayon, it must just be yung sabi ko nga noon, December 11, ang panawagan ko noon, says, look, we must brace ourselves for the, all these moves na gagawin ng mga dilaw na they were gonna take the street and rally and call for a resignation ni Duterte and even all the issues na dapat nilang gagawin dyan, guguluhin, yung mga millennial ang gagamitin at expensive these rich brats na mga nag-aaral sa kolehiyo, wannabe that na, kumbaga, binabalik nila na, all these issues about Duterte talking about martial law, blah, 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 many things. So, ito mga leaks na to, mga sinasabi ho nila, nag-spin off lang ho yan doon sa sinabi ni Lewis. Ito naman sa mga social media, kung may mga information there, this is, our conversation only by these people na how they gonna do about it. Ngayon, yung iba naman masyadong agresibo na treasons and seditions. Come on.